Welcome back mga katropa, this is JR De La Peña from Kuya JR TV. Wala akong pakialam kung magva-viral tayo or marami mag-share na to. Basta isi-share ko sa inyo yung naging experience ko dito sa Tecno Common. Kasi naglabas na naman sila ng Tecno Common 30. Ito hindi naman tumagal ng maski 2 years. Nung nayari na yung warranty niya, bigla na lang nag-deadboot. Sobrang alagang-alaga ako tong cellphone na to, nabili ko noong 2023. Nung nurse tayo dun sa Quezon City. Kasi ginamit ko sa pagpa-vlog kasi nga ina-hype ng mga vlogger. The best nga daw yung specs for its price na 11,500. Ito nga siya. Binilan ko pa nga ng ng sariling fan kasi sobrang talaga mag-init yung device lalo kapag yung ginagamit yung camera o kaya kapag yung china-charge or nagfe-Facebook lang ng konti. Alaga-alaga ko naman yung device tsaka hindi ko siya ginagamit for gaming. Tumagal siya ng 1.5 year kasi binili ko siya mga September 2023. Tapos nung nasira siya nung December 2024. Tapos idinala ko siya doon sa service center doon sa Pacific dito sa Cabanatuan. Mayroon kasing Car Care. Car Care kasi yung service center ng Transsion na mga devices. Yung may-ari nung Tecno, tapos nung Itel, tsaka Infinix. Malinaw naman malinaw yung camera na to kaya nagagamit ko sa vlogging Bigla na lang siyang nag-deadboot. Nagfe-Facebook lang ako noon. Tsaka okay naman yung battery, nasa 60%. Bigla na lang siyang namatay, ayaw na sumindi. Kaya ang tagal ko nga bago nagka-phone Ngayon lang uli ako nakabili ng phone, hindi ko na sabihin yung brand. Pero ito, nakikita nyo dito sa reflection, alam nyo na. So, dinala ko nga doon sa service center, doon sa Car Care. Alam nyo ba kung magkano yung sinabing cost ng repair? 10,600 pesos, ganun kalaki. 11,500 ko lang nabili yung phone na to. So, parang bumili ka nga ng bago. So, basura ba o disposable itong mga Tecno na to? So mga nagpaplanong bumili ng phone, mag-isip-isip kayo. Kasi kung nakatipid kayo, baka yung paggawa, madodoble kayo sa gastos. Katulad na tong Tecno Common 20 Pro 5G. Binebenta nila ng 11,500 pero kapag pinagawa mo, nasira ang hardware niya, magiging 10,600 kasama yung labor cost. Ganun ka mahal ang paggawa. So, hindi mo na nga papagawa. Kasi nga, ang mahal nung ng labor cost Tsaka yung yung ipapalit na hardware 10,600 ang paggawa. So, hindi ka nga nakatipid. So, basura ba? Basura ba o disposable yung mga Transsion devices? Masasabi kong hindi basura kasi number 1 nga yung mga specs niya, diba? Sa mga presyo na nilalabas nila. Kunwari, around 10,000 to 20,000. Laging hinahype ng mga vlogger. Kasi nga daw maganda yung specs, mataas yung Antutu. Totoo naman, tsaka smooth naman ding gamitin. Pero grabe talaga mag-init. Kailangan talaga may cooler talaga. Kaya nga binilang ko nga sarili niyang mga fan. Sobrang alagang-alaga ko yung device. Tsaka hindi ko ginagamit for gaming. Gamit ko lang talaga siya sa vlogging. Sa Kuya JR TV na page natin, tsaka channel. Kaya nga ang tagal-tagal ko nga walang bagong upload na ngayon lang ulit tayo nakabili ng phone. Mag-ingat na lang kayo sa pagbili ng mga yung hawak ng Transsion, yung Infinix, Tecno, tsaka Itel. Yung mismong technician na nila yung nagsabi na yung kung magbablog ka or kailangan mo ng vlogging phone, hindi nila maire-recommend itong nila. Ang dami nakapila doon, yung mga nagpapagawa. Merong Infinix, may Itel, pati yung tablet nung Itel na mumurahin, may nakapila din doon. 3 days pa lang, sira na agad. Ito nga, sa sobrang alaga ko, tumagal naman siya ng 1 year and 1.5 year. So, hindi na siya covered ng warranty kasi yung warranty niya, 12 plus 1. So, nakalagpas 13 months na 13 months yung warranty na to Okay sana kung 2 months yung mali. Okay sana kung ginawa nilang 2 years yung warranty sana kung para ma-cover yung cost nung papalit na hardware para malibre na. Katulad nung meron ako dating isang Android phone within 1 year na nagka-problem siya. Wala akong binayaran, na-cover ng warranty yun Pinalitan yung sa yung sa AMOLED.
Ito talaga, 1.5 year, nasira agad. Compared naman dito, ito, kumbaga para sa kotse, di ba? Ito yung China, ito yung Japan. Ito Japan, bro. Yung brand na to is Sharp. Sharp Aquos ito. Ito sa sa Japan ito 10 years na to, tira mo, buo pa. Tapos hindi kailanman nagka-problema yung battery niya. Tsaka hindi nagka-problema yung screen niya. Pati yung operating system niya, nakakapag-download pa rin ng mga bagong application. Pero hindi na nga lang kaya yung mga heavy na mga application. Ito, tingnan nyo, Japan ito. Ito, China. Pero hindi naman, yung di ba, assembled in China rin naman yung iPhone. Kumbaga, yung sa, yung hardware niya Ito, Japan, ito, China. Kita mo, ito pa rin yung Japan, gumagana pa rin. Ang linaw ng camera to guys. Kasabayan na to yung mga iPhone 5, iPhone 6 dati Ayun, malinaw yung camera na to Maganda nga, ipang live din to So kayo, kung nagbabala kayo bumili, mag-isip-isip kayo kung bibili nyo yung mura ng Infinix, Tecno, or Itel. Kasi talaga, ang dami nakapila dun, mga nagpapagawa. Tapos yung isa may warranty yun yung kasabay ko sa pila na yun Nasira ka agad yung tablet niya. Yun nga, meron akong ginagamit nga tablet ngayon, kaya sobrang ingat ko kasi wala pang 1 year. August ko lang yata nabili or September. Itong Itel ito. Itel din ito Kasi nga di ba masyado silang i-hype talaga ng mga vlogger. Ito yung isang Itel na device Hindi mo naman masasabing basher kasi ako nung Transsion na devices. Kasi talagang bumibili talaga ako. Kasi nadadala tayo nung hype din Ayan yung Vista Tab. Kaya nga nung sabi nung pinakita ko dun sa dun sa technician Sabing gano'n ay ingat din po kayo sir. Kasi marami ding binabalik na ganyan. Ito wala pang 1 year ito Talagang sobrang ingat na ingat ko kapag ito nasira. Hindi ko na siguro ipapagawa hindi ko na ipapagawa din yan. So yun lang. This is JR De La Pen. Thank you for watching Kuya JR TV. Ingat na lang tayo guys sa pagpili ng mga device.